Inagawang kumpanya, tinapon sa gitna ng malamig na karagatan. Habang nagluluto siya ng paborito nitong hapunan, nagpapakasarap ang asawa niya sa kama kasama ang sariling sekretarya. Nakakasuka ang katigasan mo, Alona. Ang huling salitang narinig niya bago siya itulak sa kamatayan. Ngunit hindi siya nilamon ng alon. Mula sa putik ng pagkakanulo, babangon ang isang reyna para maningil. Handa na ba silang magbayad ng dugo at luha? Nakakasuka ang katigasan ni Alona. Wala siyang kakabig-kabig, parang bato sa kama. Siguro nga magaling siyang CEO, pero bilang asawa, isang malaking pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay binitawan na may kasamang malamig na panunuya, sinundan ng malambing at mapanuksong tinig ng isang pamilyar na babae na nagpapasalamat sa napipintong pag-angkin sa buong kumpanya. Sa labas ng pinto ng marangyang cabin sa yate, nakatayo si Filomena. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kutsilyo. Kanina pa niya pinagkakaabalahan ang pag-ukit sa mga gulay para sa kare-kare, ang paboritong putahe ni Dario na inihanda niya mismo para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Sa kanyang braso ay may mapulang paso. Mula sa mainit na mantika, isang patunay ng kanyang pagpupunyagi na maging isang huwarang may bahay sa likod ng kanyang pagiging abala sa negosyo. Ngunit ang bawat patak ng kanyang pawis at sakripisyo ay tila naging abo sa isang iglap lamang. Bumitaw ang kutsilyo mula sa kanyang mga kamay at tahimik na bumagsak sa makapal na alpombra. Wala itong nilikhang ingay. Katulad ng kung paano tahimik na nawasak ang kanyang buong mundo. Isang mapait at nakakasakal na bara ang namuo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging yelo, bumibigay sa bigat ng katotohanang kinakaharap. Ang hangin sa paligid ay biglang naging salat, kaya't pilit siyang humugot ng hininga habang nanlalamig ang kanyang buong katawan. Ang yate ay banayad na inuugoy ng mga alon sa gitna ng karagatan, ngunit sa loob ni Filomena ay may isang malakas na bagyong sumisira sa kanyang natitirang katinoan. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang malamig na tinig ng kanyang biyena na si Doña Remedios. Magtiis ka, Alona. Utang na loob mo sa amin ang pangalan mo. Alagaan mo ang asawa mo kung ayaw mong mapahiya ang pamilya natin. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at automatikong hinaplos ang kanyang singsing sa kasal. Hinanap niya ang pamilyar na bigat nito bilang sandigan, ngunit napagtanto niyang masyado na itong maluwag para sa kanyang nangangayat na daliri. Ganoon din ang kanyang halaga sa pamilyang ito. Maluwag, hindi lapat, at madaling alisin. Habang sinusubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili, bigla niyang napansin na ang kanyang paboritong relo na panlaban sa tubig ay wala sa kanyang pulso. Marahil ay sinadyang itago ni Dario bago pa man sila maglayag upang matiyak na wala siyang anumang maiiwan na bakas o paraan upang humingi ng tulong kung sakaling may masamang mangyari. Bumukas ang pinto ng cabin. Bumulaga sa kanya si Dario kasama ang palihim ng ngiti ni Clarice sa kanyang likuran. Wala ni katiting na gulat o pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa nang makita siyang nakatayo roon at tahimik na lumuluha. Sa halip na humingi ng tawad, ang mga mata ng lalaki ay tila naging mga matatalim na patalim na handang tumapos sa kanya. Lumapit si Dario. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng nakakapangilabot na lamig na mas matindi pa sa simoy ng gabi. Yumuko ito hanggang sa magpantay ang kanilang mga mukha. I felt suffocated for 5 years, Alona. It is time for me to breathe. Ang bawat salita niya ay bumabaon sa dibdib ni Filomena tulad ng isang makamandag na lason na sumisira sa huling piraso ng kanyang pag-ibig. Bago pa man makapagsalita ang babae upang ipagtanggol ang kanyang sarili o magtanong kung bakit, nakita niya ang marahas na pag-angat ng mga kamay ng lalaking minsan niyang sinumpaang iibigin habang buhay, na nagbabadya ng isang walang awang pagtulak patungo sa madilim at walang hanggang kalaliman ng karagatan. Ang marahas na pagtulak ni Dario ay nagpadama kay Filomena
ng isang nakakalulang pagkahulog sa gitna ng kadiliman. Isang sandali kung saan ang grabidad ay tila naging kaaway na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng kawalan. Ang pagtama ng kanyang likod sa ibabaw ng dagat ay nagdulot ng isang matinding puwersa na tila bumasag sa bawat buto ng kanyang katawan, na sinundan ng mabilis na paglamon ng malamig at maalat na tubig sa kanyang buong pagkatao. Sa ilalim ng dagat, ang katahimikan ay nakakabingi at ang dilim ay tila isang malapad na kumot na nagagapos sa kanyang hininga. Nakita niya ang yate na dahan-dahang lumalayo. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituin na unti-unting namamatay sa ibabaw ng surface, habang ang anino ng lalaking minahal niya ay nanatiling nakatayo roon, walang pakialam sa kanyang paglubog. Ang tubig dagat ay pumasok sa kanyang ilong at bibig. Kasing pait ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. Sa mga sandaling yon, ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa unti-unting pagkaubos ng hangin sa kanyang mga baga. Bakit pa siya lalaban? Para saan pa ang bawat pagsisikap niyang lumutang kung ang tanging dahilan ng kanyang paghinga ay siya ring pumatay sa kanyang kaluluwa? Hinayaan ni Filomena na bumigat ang kanyang mga braso, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napikit, habang ang kanyang katawan ay tuluyang tinatanggap ang malupit na yakap ng karagatan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsuko, isang malakas na liwanag mula sa isang maliit na bangka ang tumama sa ibabaw ng tubig, at isang magaspang ngunit matibay na kamay ang humablot sa kanyang balikat. Hinila siya paitaas mula sa bingit ng kamatayan. Nang imulat ni Filomena ang kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang malansang amoy ng mga isda at ang magaspang na sahig ng isang bangkang demotor. Ang bawat pag-ubo niya ay naglalabas ng tubig na nagmula sa kailaliman ng dagat. Bawat bugso ng hangin na pumasok sa kanyang lalamunan ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking may malalim na mga mata at balat na sinunog ng araw. Tahimik na nakatingin sa kanya habang hawak ang isang basong tubig at isang lumang kumot. Walang imik na inabot ni Filomena ang baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa puot na unti-unting namumuo sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang kanang kamay, kung saan ang singsing na may malaking diamante ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang singsing na ito ang sumisimbolo sa kanyang katayuan, sa kanyang yaman, at sa kanyang pagiging asawa ni Dario. Ngunit sa gitna ng mga vaika na nakakabit sa kanyang damit at ang dumi ng bangkang iyon, ang alahas na iyon ay tila naging isang maduming paalaala ng kanyang kamangmangan. Sa isang mabilis at dineterminadong pagkilos, hinubad niya ang singsing at hinayaan itong bumagsak sa sahig ng bangka, kasama ng mga patay na isda at dumi ng dagat. Hindi na siya ang reyna ng Florante Holdings. Siya ay isang babaeng walang pangalan, nawasak ngunit humihinga pa rin, nang tuluyan siyang dinala ng lalaki sa isang munting tinitirhan sa Pampang. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang hampas ng mga alon sa dalampasigan at ang mabigat na paghinga ng lalaking nagngangalang Amado. Inihiga siya nito sa isang papag na gawa sa kawayan na natatakpan ng isang manipis at malinis na banig. Habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang nanginginig na diwa, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahawak sa dulo ng kanyang basang damit. Isang batang babae na may malalaki at inosenteng mga mata ang nakatayo sa kanyang tabi. May hawak na isang basong gatas na tila kanina pa naghihintay na maibigay sa kanya. Tumingin ang bata sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng kuryosidad at isang uri ng pag-asa na matagal nang nawala sa buhay ni Filomena. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang manipis na tinig ng bata ay bumasag sa pader na itinayo ni Filomena sa kanyang puso. Nay,
Nanay na po ba kita? Ikaw na po ba yung ibinigay ng dagat sa amin para hindi na malungkot si tatay? Ang tanong na yon ay tila isang palasong tumama sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, nag-iiwan ng isang katanungang hindi niya kayang sagutin habang ang kanyang mga mata ay muling napuno ng mga luhang hindi na para sa nakaraan, kundi para sa hindi masiguradong kinabukasan. Ang bawat haplos ng maliliit na daliri ni Ligaya sa pisngi ni Filomena ay tila isang kuryenteng gumigising sa mga sariwang sugat ng kanyang alaala. Biglang napaigtad ang babae, ang kanyang katawan ay automatikong naging matigas at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang mabilis na sumisiksik sa pinakasulok ng kawayang papag. Ang bawat mabilis na paghinga niya ay nagdadala ng amoy ng alat at dagat, isang paalala ng malupit na gabing iyon na tila ayaw siyang pakawalan. Nanlamig ang kanyang mga palad habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Naghahanap ng labasan mula sa hawla ng kanyang takot. Anak, huwag mo munang gambalain ang ating panauhin. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga. Ang malumanay na tinig ni Amado ay naging hudyat ng kaligtasan sa gitna ng namumuong bagyo sa isipan ni Filomena. Pumasok ang lalaki sa munting silid. Bit-bit ang isang mangkok ng mainit na lugaw na naglalabas ng umuusok na bango ng luya at bawang. Hindi siya lumapit ng mabilis. Bawat hakbang niya ay maingat at may sapat na distansya na tila alam niyang ang babaeng nasa harap niya ay isang sugatang ibon na handang lumipad o manuka sa kaunting pagkakamali. Inilapag niya ang pagkain sa isang maliit na silya at tiningnan ng babae nang may pag-unawa na hindi nangangailangan ng anumang salita. Sa labas ng kanilang dampa, maririnig ang mga mahihinang tinig ng mga kababaihan sa nayon, ang mga marites ng isla na puno ng kuryosidad ngunit may dalang malasakit. May mga nag-iwan ng lumang damit na kupas na ang kulay ngunit malinis, isang kumot na may tahi-tahi ngunit makapal, at ilang piraso ng tuyo para sa kanilang almusal. Ang ingay ng kanilang pag-uusap ay tila isang malayo at malabong awit sa pandinig ni Filomena, isang mundong payak at totoo na kailanman ay hindi niya naranasan sa loob ng kanyang gintong hawla sa Manila. Nang makaalis si Amado upang kumuha ng tubig, dahan-dahang tumayo si Filomena at lumapit sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Ang refleksyong bumulaga sa kanya ay hindi na ang makapangyarihang CEO ng Florante Holdings na may maayos na buhok at mamahaling kolorete. Ang nakikita niya ay isang estranghero na may maputlang mukha, mga matang puno ng pait, at mga labing nanginginig sa matinding puot. Hinaplos niya ang kanyang leeg, tila nararamdaman pa rin ang lamig ng gabi, at ang kamay ni Dario na tumulak sa kanya patungo sa kamatayan. Sa sandaling iyon, ang Filomena na naniwala sa pag-ibig at katapatan ay tuluyan ng pumanaw sa ilalim ng dagat. Ano ang ipapangalan namin sa iyo, iha? Ang tanong ni Amado nang muli itong pumasok. Tumingin si Filomena sa basag na salamin at pagkatapos ay sa lalaking nagligtas sa kanya. Ang kanyang tinig ay malamig at tuyot, tulad ng isang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng mahabang panahon. Fina, Fina lang ang itawag niyo sa akin. Ang babaeng kilala niyo ay wala na. Sa bawat pantig ng kanyang bagong pangalan, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang ibinabaon niya sa limot, isang proteksyon laban sa mundong nagtaksil sa kanya. Samantala, sa kabayanan ng Manila, ang liwanag ng mga kamera ay nakatutok sa isang lalaking kunway, nagpupunas ng luha sa harap ng mga mamamahayag. Si Dario ay nakasuot ng itim na Amerikana. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nagdadalamhating asawa habang inaanunsyo ang opisyal na pagkawala ng kanyang kabiyak. Sa likod ng mga anino, nakatayo si Clarice, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang dibdib
habang may isang lihim na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Ang bawat salita ni Dario ay isang perpektong pagtatanghal ng kasinungalingan, isang palabas na naglalayong linlangin ang buong mundo habang unti-unti nilang nilalamon ang mga ari-ariang naiwan ni Filomena. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa isla, habang pinagmamasdan ni Fina ang malawak at madilim na karagatan mula sa bintana, muling bumalik ang isang alaala na tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Ang huling sulyap ni Dario bago siya lumubog ay hindi puno ng galit, kundi ng isang nakakatakot na ginhawa. Habang ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay nagiging isang paalala ng kanyang pag-iisa, isang katanungan ang pilit na sumisiksik sa kanyang diwa. Hanggang kailan siya mananatiling isang anino sa dalampasigan habang ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Ang madilim at tahimik na gabi ay nabasag ng mabilis at gulantang na paghinga ni Fina habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa matatarik na bangin ng isla. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay nagdadala ng ingay ng pagkiskis ng kanyang mga paa. Ngunit sa kanyang pandinig, ang tanging naririnig niya ay ang mapanuyang tawa ni Dario at ang bagsak ng ulan sa ibabaw ng yate. Ang takot ay tila isang malupit na aninong humahabol sa kanya. Pilit siyang hinihila pabalik sa kailaliman ng dagat na muntik nang maging kanyang libingan. Nang marating niya ang dulo ng bangin, kung saan ang ingay ng malalakas na alon na humahampas sa mga bato ay tila isang panawagan ng kamatayan. Naramdaman niya ang isang pares ng matitibay na braso na biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. "Tahan na, Pina. Nandito ako. Safe ka na rito. Walang mananakit sa'yo." Ang malalim at mahinahong tinig ni Amado ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanginginig na katawan. Hindi siya binitawan ng lalaki sa kabila ng marahas niyang pagpupumiglas at ang mga kuko niyang pilit na kumakalmot sa mga braso nito. Hinayaan ni Amado na ibuhos ni Fina ang lahat ng kanyang pait at takot sa pamamagitan ng mga mahihigpit na suntok sa kanyang dibdib hanggang sa ang lakas ng babae ay tuluyang maubos at palitan ng mga hikbing tila nagmumula sa kailaliman ng isang durog na kaluluwa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang tanging nag-uugnay sa kanila ay ang init ng kanilang hininga at ang mabigat na pasanin ng isang nakaraang ayaw magpatahimik. Kinabukasan, ang sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng dampa ay nagdala ng isang bagong uri ng katahimikan. Nakaupo si Fina sa gilid ng papag habang ang maliit na si Ligaya ay seryosong nakatuon ng pansin sa mga galos sa kanyang mga braso. Ang bawat dampi ng maliliit na daliri ng bata na may dalang malamig na gamot ay sinasabayan ng mahinang pag-ihip nito na tila sinusubukang palayasin ang anumang sakit na nararamdaman ng babae. "Huwag na po kayong umiyak, Nay Fina," sabi ni tatay. "Ang mga sugat daw po ay kailangang mahalin para mabilis silang gumaling. Amu beriya mo pum." Ang inosenteng payo ng bata ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa dibdib ni Fina. Sa buong buhay niya bilang CEO, ang lahat ng kanyang sugat ay itinago niya sa likod ng mga mamahaling damit at matitigas na salita. Ngunit sa harap ng batang ito, ang lahat ng kanyang baluti ay tila nagmistulang alikabok. Sa isang sulok ng dampa, tahimik na nakaupo si Amado habang maingat na tahi-tahi ang isang lumang blusa na ibinigay ng mga kapitbahay para kay Fina. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghila ng mabibigat na lambat at paghawak ng matitigas na sagwan, ay tila naging maingat at malambot sa bawat tusok ng karayom sa tela. May isang uri ng debosyon sa kanyang mga kilos, isang tahimik na pangangalaga na hindi humihingi ng anumang kapalit. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Fina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paggalang at malasakit na kailanman ay hindi nakita ng babae sa mga mata ni Dario. Ang pagtatahi na yon ay hindi lamang para sa tela. Tila bawat simula ng tahi ay isang panibagong hibla ng pag-asa
na sinusubukang ikabit ni Amado sa nawasak na buhay ni Fina. Habang ang kapayapaan ay unti-unting nanunumbalik sa isla, ang laso ng kasinungalingan ay patuloy na kumakalat sa marangyang mansyon sa Manila. Nakaupo si Dario sa tapat ng kanyang ina na si Doña Remedios habang ang isang baso ng mamahaling whiskey ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga daliri. We need to finalize the papers, Dario. Isang engrandeng libing ang kailangan upang mawala na ang anumang pagdududa ng board members. After the burial, the Florante Holdings is officially ours. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang sutlang, may nakatagong lason. Walang bakas ng pagdadalamhati sa mukha ng matandang babae. Tila ang pagkawala ng kanyang manugang ay isa lamang hadlang na matagumpay na naalis sa daan patungo sa kanilang ganap na kapangyarihan. Ngunit ang katahimikan sa dampa ni na Amado ay biglang nabulabog ng ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota ay lumapit sa kanilang bakuran. Isang grupo ng mga kalalakihang may madidilim na anyo ang pumasok nang walang pahintulot. Ang kanilang mga mukha ay puno ng banta at kasakiman. Ang isa sa kanila ay marahas na tinulak ang selyadong sako ng mga pinatuyong isda na pinaghirapan ni Amado, na nagdulot ng pagkalat ng mga ito sa lupang madumi. Ang bawat salita ng kanilang pinuno ay puno ng pananakot. Hinihingi ang isang pagkakautang na tila hindi kailanman matatapos ang interes. Naramdaman ni Fina ang muling paglamig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Habang nakikita niyang pilit na pinoprotektahan ni Amado ang umiiyak na si Ligaya mula sa pananakot ng mga lalaki, isang matalim na galit ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Ang imahe ng kawalang katarungan ay muling tumatama sa kanyang harap, at habang ang pinuno ng mga lalaki ay nagbabantang kukunin ang bata bilang kabayaran, ang bawat hibla ng kanyang pagiging CEO ay tila muling nabubuhay. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na kung paano siya mabubuhay, kundi hanggang kailan siya manonood, habang ang mga taong nagmalasakit sa kanya ay inaapi sa harap ng kanyang mga mata. Tumayo si Fina sa harap ni Ligaya. Ang kanyang katawan ay tila naging isang matibay na pader na humaharang sa pagitan ng bata at ng mga kalalakihang puno ng puot. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at takot, ay biglang nagningning sa isang uri ng awtoridad na matagal nang nabaon sa limot. Ang pinuno ng mga lalaki ay panandaliang natigilan. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay naglaho nang salubungin niya ang malamig at matalas na tingin ni Fina. Isang tinging hindi nabibilang sa isang ordinaryong babae sa isla, kundi sa isang taong sanay mag-utos at mamuno. Sa gitna ng tensyon, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Amado at ang mahinang pagikbi ni Ligaya na nakatago sa likod ng tapis ni Fina. Umalis na kayo. Hindi niyo makukuha ang bata at lalong hindi niyo makukuha ang dignidad ng lalaking ito. Ang boses ni Fina ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Bawat salita ay tila isang utos na hindi maaaring baliin dahil sa hindi maipaliwanag na takot na naramdaman mula sa presensya ng babae. Ang mga lalaki ay dahan-dahang umatras, nagbabato ng mga huling banta bago tuluyang lisanin ng bakuran. Ang kanilang mga bota ay lumilikha ng mga malalalim na marka sa basang lupa. Nang mawala na ang panganib, ang matikas na tayo ni Fina ay biglang bumigay. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding bugso ng emosyon. Nang gabing iyon, habang ang liwanag ng isang maliit na lampara ay nagbibigay ng madilaw na anino sa loob ng dampa, nalaman ni Fina ang katotohanan sa likod ng pagkakautang ni Amado. Sa bawat salita ng lalaki, naramdaman niya ang bigat ng isang sakripisyong hango sa wagas na pag-ibig. Ipinagtapat ni Amado na ang perang hinahabol ng mga lalaki ay ginamit niya para sa gamot at huling mga sandali
ng ina ni Ligaya, ang kanyang yumaong asawa. Ang bawat sentimo ay katumbas ng pag-asang mapahaba ang buhay ng mahal sa buhay, isang damdamin na labis na umantig sa puso ni Fina. Naalala niya ang kanyang sariling mga sakripisyo para kay Dario, ngunit ang kaibahan ay ang kay Amado ay busilak at walang bahid ng pansariling interes, habang ang sa kanya ay tinumbasan ng pagtataksil. Hindi hinayaan ni Fina na malugmok sila sa lungkot. Gamit ang kanyang talino sa negosyo na tila isang likas na talento, sinimulan niyang organisahin ang mga kababaihan sa isla. Tinuruan niya silang ayusin ang pagpapatuyo ng mga isda upang mas maging malinis at kaaya-aya ang kalidad nito. Sa harap ng mga tusong tunglay sa pampang, si Fina ang tumayo bilang boses ng mga mangingisda. Ang bawat pakikipagtawaran niya ay puno ng luhika at tatag na nagresulta sa mas mataas na presyo para sa kanilang mga huli. Ang mga nanunuyong palad ng mga taga-isla ay nagsimulang makaramdam ng pag-asa at sa loob ng ilang araw, ang bawat pamilya ay nakaramdam ng ginhawang matagal na nilang ipinagdarasal. Isang gabi, habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng tuyong damo at alat, lumapit si Amado kay Fina na nakaupo sa labas ng dampa. May kaba sa kanyang mga kilos nang iabot niya ang ilang piraso ng papel na pera. Sa babae, Fina, ito ang unang bahagi ng iyong kita mula sa pag-aayos mo sa benta ng mga isda. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka. Ang bulong ng lalaki ay puno ng katapatan. Nang magdampi ang kanilang mga balat sa pag-abot ng pera, tila may isang kislap ng kuryenteng gumuhit sa kanilang mga braso. Napatingin si Fina sa mga matang kayumanggi ni Amado. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang siya ay pinahahalagahan hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil sa kanyang puso. Ang simpleng pasasalamat na yon ay mas matamis pa sa anumang palakpakan sa isang boardroom. Samantala, sa kabila ng mapayapang gabi sa isla, ang kadiliman ay nagahari sa bawat sulok ng Manila. Sa loob ng madilim na silid ng anino sa bengkang, isang kamay na nakasuot ng itim na guwantes ang maingat na kumuha sa hard drive na naglalaman ng mga video mula sa CCTV noong gabi ng anibersaryo ni na Filomena at Dario. Walang iniwang bakas ang taong ito, tila isang anino na lumusot sa mahigpit na seguridad ng kumpanya. Ang bawat mabilis na tibok ng puso ng misteryosong tao ay sumasabay sa dahan-dahang pagpindot sa delete button ng main server, ngunit ang orihinal na kopya ay ligtas na nakasilid sa kanyang bulsa, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Fina na ngayon ay may bahagyang ngiti habang hawak ang kanyang unang kinita. Hindi niya alam na sa malayong lungsod, ang tanging ebidensya ng kanyang kamatayan ay wala na sa mga kamay ni Dario. Ang tanong na nananatili sa hangin ay kung ang taong kumuha ng ebidensyang iyon ay isang kaaway na nais siyang tuluyang ibaon o isang lihim na kakampi na naghihintay lamang ng tamang sandali upang pasabugin ang katotohanan. Ang bawat ihip ng hangin sa gabi ay tila nagdadala ng babala na ang kanyang payapang buhay bilang Fina ay maaaring muling magambala ng mga aninong pilit niyang tinatakbuhan. Dahan-dahang inikot ni Fina ang maliit at kinakalawang na kandado ng kahoy na kahon na aksidente niyang naitulak mula sa ilalim ng higaan habang naglilinis. Ang mahinang pag-ungol ng kahoy ay tila isang paghingi ng paumanhin sa paggambala sa isang lihim na matagal nang nakatago. Sa loob, bumulaga sa kanya ang isang kupas na larawan ng isang babaeng may malalalim na mga mata at isang ngiting may bahid ng kalungkutan, isang mukhang may kakaibang pagkakahawig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang malamig na kilabot ang gumuhit sa kanyang likuran, ngunit bago pa man niya tuluyang masuri ang larawan, naramdaman niya ang presensya ni Amado sa likuran niya. Ang mabigat na paghinga nito ay nagdadala ng amoy ng dagat at pagod. Ang asawa ko. Matagal na siyang kinuha ng karagatan
sa isang malakas na bagyo. Ang boses ni Amado ay nanginginig sa pagitan ng pangungulila at pagtanggap. Hindi siya nagalit sa panghihimasok ni Fina. Sa halip, naupo siya sa gilid ng papag at tiningnan ang larawan ng may banayad na pagmamahal. Ipinagtapat niya kung paano naging sandigan ng kanyang buhay ang babaeng yon at kung paanong ang pagdating ni Fina ay tila isang himalang nagbigay muli ng kulay sa kanyang mundong matagal nang naging abo. Sa bawat salita ni Amado, naramdaman ni Fina ang isang malalim na koneksyon, isang pagkakapareho ng dalawang kaluluwang kapwa, pinagtaksilan ng tadhana at iniwan ng mga taong dapat ay nangalaga sa kanila. Habang ang kapayapaan ay bumabalot sa munting dampa sa isla, isang marahas na bagyo ng kawalang katarungan ang nagaganap sa naglalakihang gusali ng Manila. Sa loob ng opisina na dating pagmamay-ari ni Filomena, nakaupo si Dario na tila isang haring nagnakaw ng korona. "I don't need your loyalty to the past, attorney. You're fired. Pack your things and leave." Ang boses ni Dario ay puno ng kayabangan habang tinitingnan ang matandang abogado na si Leandro. Si Leandro, ang tanging taong nakakaalam ng bawat pawis at dugo na ibinuhos ni Filomena para sa kumpanya, ay tumayo ng may dignidad sa kabila ng pang-iinsulto. Alam ng matanda na ang imperyong itinatayo ni Dario sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay may mga bitak na hindi kayang takpan ng anumang yaman. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Doña Remedios ay tila isang guro ng kadiliman habang tinuturuan si Clarice ng sining ng pagmamanipula. Ang pagiging asawa ay hindi lamang tungkol sa ganda. Clarce, it is about control. Huwag mong tularan si Alona na naging masyadong matigas at matalino, kaya siya tuluyang naging basura sa mata ni Dario. Make him feel that he is the king, even if you are the one holding the strings. Ang payo ng matandang babae ay puno ng nakakasulasok na gaslighting. Ang bawat salita ay naglalayong tiyakin na ang kanilang pamilya ang mananatiling makapangyarihan, kahit na ang kapalit nito ay ang kaluluwa ng kanilang sariling mga anak. Bumalik ang katahimikan sa isla ng hapong iyon habang maingat na sinusuklay ni Fina ang mahaba at itim na buhok ni Ligaya. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay sa pagtitirintas ay tila isang panalangin, isang paraan upang punan ang puwang ng pagiging ina na kailanman ay hindi niya naranasan. Ang inosenteng tawa ng bata ay nagdulot ng isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tinutunaw ang yelong bumabalot sa kanyang puso. "Nay Fina, amoy bulaklak po ang buhok ko dahil sa inyo," ang masayang sabi ng bata na naging hudyat ng isang damdaming hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Ang pakiramdam na ikaw ay kailangan at minamahal. Nang sumapit ang gabi, ang langit ay biglang nagdilim at ang ritmo ng bawat patak ng tubig na tumatama sa bubong na yari sa nipa ay naging isang malungkot na oyayi. Dahil sa sirang bahagi ng bubong, ang tubig ay nagsimulang tumulo sa bahagi ng papag kung saan natutulog si Fina. Nang walang pag-aalinlangan, tumayo si Amado at dahan-dahang hinila ang banig ni Fina patungo sa tuyong bahagi ng sahig, ang tanging lugar na hindi naaabot ng ulan. "Dito ka na sa pwesto ko, Fina. Mas kailangan mong magpahinga." Ang mahinang bulong ni Amado habang ang kanilang mga balat ay muling nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Inabot ni Fina ang isang manipis at lumang kumot at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ni Amado habang ang lalaki ay naupo sa isang sulok upang bantayan siya. Sa gitna ng malamig na ulan at ang amoy ng basang lupa, naramdaman ni Fina ang isang init na nagmumula sa presensya ng lalaking ito, isang kaligtasan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Dario. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, may isang lihim na takot na nagsimulang gumuhit sa kanyang isipan. Paano kung ang mundong iniwan niya ay hindi pa tapos sa kanya? Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ni Ligaya,
Isang misteryosong pakiramdam ang bumalot sa kanya. Tila may isang anino mula sa kanyang nakaraan ang dahan-dahang lumalapit, naghihintay lamang ng tamang sandali upang wasakin ang munting paraisong kanyang nahanap. Ang sikat ng umaga sa palengke ng isla ay nagdadala ng ingay ng mga tinderang nag-aalok ng kanilang mga huli. Ngunit para kay Fina, ang lahat ng yun ay tila naging isang malabong bulong nang mapatingin siya sa kapirasong dyaryo na ginamit na pambalot sa binili niyang tuyo. Ang bawat salita sa pahina ay tila mga matatalim na karayom na tumatama sa kanyang mga mata. Sa gitna ng balita ay ang isang larawan ni Dario at Clarice na may malalapad na ngiti habang inaanunsyo ang kanilang marangyang pag-iisang dibdib. Ngunit ang mas nagdulot ng paghinto ng daloy ng kanyang dugo ay ang balitang nakasulat sa ibaba. Ang pagbuwag sa Florante Orphanage upang bigyang daan ang pagtatayo ng isang dambuhalang kasino. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding puot at pait. Ang ampunan na yun ng puso at kaluluwa ng kanyang yumaong mga magulang. Ang tanging buhay na alaala ng kanilang kabutihan na ipinagkatiwala sa kanya. Sa bawat segundo ng kanyang pagbabasa, tila nakikita niya ang mga mukha ng mga bata na itinuturing na niyang sariling pamilya, na ngayon ay itatapon sa kalsada dahil sa kasakiman ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng lahat. Ang dyaryo ay dahan-dahang nalamukot sa kanyang mga kamay. Ang bawat lukot ay simbolo ng kanyang nagngangalit na damdamin, habang ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga magulang at sa mga inosenteng bata. Mabilis na tumakbo si Fina patungo sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa mainit na buhangin, habang ang bawat bugso ng hangin ay nagdadala ng amoy ng alat at pagsisisi. Huminto siya sa harap ng malawak na karagatan, ang tanging saksi sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At doon ay ibinuhos ang isang malakas at nakapanlulumong hikbi. Ang bawat iyak niya ay tila isang paghingi ng paumanhin sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang naging kamangmangan. Sa gitna ng kanyang pagluhod sa buhangin, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Hindi nagsalita si Amado, naupo lamang ito sa tabi niya. Ang matitibay nitong balikat ay nagsilbing sandigan habang ang babae ay patuloy na nilalamon ng kanyang hinagpis. Hindi lahat ng nawala ay hindi na mababawi, Fina. Minsan, kailangang dumaan sa apoy para malaman kung ano ang tunay na matibay. Ang mahinang bulong ni Amado habang dahan-dahang pinupunasan ng mga luhang dumaraloy sa pisngi ng babae. Ang bawat haplos ng lalaki ay puno ng paggalang at isang tahimik na pangakong hindi siya nito iiwan sa laban na ito. Sa sandaling iyon, ang Filomena na nagtatago sa likod ng pangalang Fina ay unti-unting nagising. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang matalim at malamig na determinasyon. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan naroon ang Manila. At ang kanyang tinig ay naging isang matigas na pangako. Hindi Fina ang pangalan ko, Amado. Ako si Filomena Florante at babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Samantala, sa lugar kung saan nakatayo ang Florante Orphanage, ang ingay ng mga makinarya at ang pagbagsak ng mga pader ay tila isang masayang musika sa pandinig ni Dario. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang mamahaling sapatos na hindi nababahiran ng alikabok, habang pinapanood ang pagpapaalis sa mga batang umiiyak at may dalang mga sako ng kanilang kakaunting kagamitan. Walang bakas ng habag sa kanyang mukha, tila ang bawat pagbuwag sa pader ay isang hakbang patungo sa kanyang ganap na tagumpay. Throw everything out. This place belongs to the future, not to the past. Ang utos niya sa kanyang mga tauhan na may kasamang panunuya, hindi alam na ang past na kanyang hinahamak ay dahan-dahan
nang bumabangon upang siya ay harapin. Pagbalik ni Fina sa dampa ni na Amado, ang kanyang mga kilos ay naging mabilis at may tiyak na layunin. Hinalughog niya ang kanyang mga kagamitan mula sa gabing siya ay tinulak sa dagat. Hinahanap ang isang bagay na itinago niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang lumang damit. Sa ilalim ng madilim na sulok ng dampa, lumitaw ang kanyang matalino at panlaban sa tubig na relo, ang huling regalo ng kanyang ama. Sa isang pagpindot, ang maliit na screen nito ay naglabas ng isang mahinang asul na liwanag na tumama sa kanyang determinadong mukha. Doon, sa loob ng maliit na gadget na yon, ay nakasilid ang huling pag-asa ng kanyang paghihiganti, ang video at audio ng bawat salitang binitawan ni Dario bago siya nito tuluyang itinulak sa kamatayan. Habang pinagmamasdan ni Fina ang asul na liwanag na kumikislap sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng kaba na humahalo sa kanyang pananabik. Ang bawat segundo ng video na naglalalarawan sa mukha ni Dario ay tila isang selyo na nagpapatibay sa kanyang desisyon na lisanin ang paraisong nahanap niya sa piling ni na Amado at ligaya. Isang malaking katanungan ang pilit na gumuguhit sa kanyang isipan. Handa na ba siyang muling harapin ang mga halimaw ng kanyang nakaraan, kahit na ang kapalit nito ay ang pag-iwan sa payapa at tapat na pag-ibig na nagsimula ng tumubo sa kanyang puso dito sa isla? Ang asul na liwanag mula sa kanyang matalinong relo ay tila isang malamig na hiyas na tumatanglaw sa kanyang namumutlang mukha sa gitna ng madilim na sulok ng dampa. Sa isang banayad na pagpindot sa screen, muling bumitaw ang mga salitang tila mga lason na pilit niyang ibinaon sa limot. Ang tinig ni Dario, na dati ay puno ng tamis, ngunit ngayon ay umaalingaw-ngaw na may kasamang panunuya at poot, ay tila isang multo na bumabalik upang saktan siyang muli. Bawat kataga ng pagtataksil ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa takot. Ang bawat luhang pumatak sa ibabaw ng gadget ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi mga patak ng tubig na nagpapatigas sa bakal ng kanyang determinasyon. Ang sakit ay naging gasolina at ang bawat insulto ay naging sandata na gagamitin niya upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Fina sa natutulog na si Ligaya. Ang bawat mahina at regular na paghinga ng bata ay tila isang awit ng kawalang kamalayan na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Yumuko siya at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng bata, isang halik na puno ng pangako at pamamaalam. Ang bawat butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay tila isang tahimik na panalangin na sana ay mapatawad siya ng bata sa kanyang pag-alis. Iniwan niya ang kanyang unang kinita, ang ilang piraso ng papel na pera na dinetermina ng kanyang pawis at pagod sa ilalim ng unan ni Ligaya, bilang isang simbolo ng isang bukas na kanyang ipinapangako sa munting anghel na ito. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato, ngunit alam niyang kailangan niyang lumakad palayo upang protektahan ang mga taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Sa labas, sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan, naghihintay si Amado. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, mga damdaming nakakulong sa bawat malalim na paghinga. Ipinagtapat ni Fina ang lahat, ang kanyang tunay na pangalan, ang kanyang kapangyarihan na kinuha sa kanya, at ang apoy ng paghihiganti na kailangang tupukin ang mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Tumingin si Amado sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang dagat ay humahalik sa langit at ang kanyang tinig ay naging isang malungkot na himig ng katotohanan. Ang mga reyna ay hindi nabibilang sa putik, Pilomena. Ang lugar mo ay doon sa itaas, kung saan ang lahat ay yumuyukod sa iyong galing. Ang mahinang sabi ng lalaki habang may isang uri ng pait
na gumuguhit sa kanyang labi. Hindi nakatiis si Filomena. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at mabilis na yumakap sa matitibay na balikat ni Amado mula sa likuran. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila isang huling kanlungan na nais niyang bitbitin sa kanyang pagbabalik sa madilim na mundo ng Manila. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa likod ni Amado. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso nito na tila isang tambol na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ikaw ang nagligtas sa aking kaluluwa, Amado. Hindi kita malilimutan. Ang bulong niya na naging isang sagradong sumpa sa gitna ng gabi. Ang yakap na yon ay hindi lamang isang pamamaalam. Ito ay isang pag-amin ng isang pag-ibig na nagsimula sa gitna ng trahedya at lumago sa ilalim ng payak na pamumuhay. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat at nagbibigay ng gintong kulay sa dalampasigan, sumakay si Filomena sa maliit na bangka na magdadala sa kanya sa pier. Ang kanyang lumang damit ay nananatiling suot, ngunit ang paraan ng kanyang pag-upo at ang matikas na tayo ng kanyang likod ay hindi na sa isang babaeng nagtatago. Ang kanyang mga mata ay naging dalawang matalim na hiyas na nakatitig sa direksyon ng Manila, handang harapin ang anumang bagyong darating. Ang ugong ng makina ng bangka ay tila isang paalala na ang bawat sandaling lumilipas ay mas lalong naglalapit sa kanyang tadhana. Ang babaeng itinulak sa karagatan ay wala na. Ang nagbabalik ay ang reynang may dalang bagyo. Sa isang madilim at magulong opisina sa sulok ng Manila, nakaupo si Attorney Leandro sa harap ng isang tumpok ng mga papel na tila mga pader na nagkukulong sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ang bawat pagpatak ng ulan sa kanyang bintana ay tila mga luhang sumasabay sa kanyang nadarama dahil sa pagkatalo ng pamilya Florante. Bawat pangarap na itinayo niya kasama ang ama ni Filomena ay tila gumuho na sa ilalim ng pamumuno ni Dario. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang marahas at dineterminadong pagbukas ng kanyang pinto. Iniangat ni Leandro ang kanyang paningin, handa nang itaboy ang sino mang naglakas loob na gambalain ang kanyang pagluluksa. Ngunit ang baso ng kape sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag at tumapon sa sahig. Ang likido ay kumalat na parang isang itim na mantsa sa puting alpombra. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babaeng tila nagmula sa kailaliman ng naging libingan nito. May dalang aura ng kapangyarihan at puot na tila nagpapatigil sa oras. Ang bawat salita ni Filomena ay tila isang malamig na hanging pumasok sa mainit na silid. Buhayin natin ang mga patay, attorney. Panahon na para malaman nila na ang karagatan ay hindi marunong pumatay ng isang tunay na Florante. Ang silid ni Attorney Leandro ay napuno ng isang mabigat at dineterminadong katahimikan habang si Filomena ay nakatayo sa harap ng malawak na bintanang nakaharap sa naglalakihang gusali ng Manila. Ang liwanag ng lungsod ay tila mga hiyas na nagkukubli ng maraming kasalanan at sa bawat paghinga ni Filomena, naramdaman niya ang malamig na hangin ng paghihiganti na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi niya nais ang isang mabilis na hustisya na magmumula lamang sa isang ulat sa pulisya. Nais niyang makita ang unti-unting pagguho ng bawat pangarap na itinayo ni Dario at Clarice sa ibabaw ng kanyang naging libingan. Ang bawat plano na kanilang binuo ni Leandro ay tila isang matalinong laro ng chess, kung saan ang bawat galaw ay dapat nakalkulado at walang puwang para sa pagkakamali. Samantala, sa isang marangyang wedding boutique sa gitna ng Makati, ang tinig ni Clarice ay puno ng kaplastikan at kayabangan habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malawak na salamin. Ang puting tela ng kanyang mamahaling gown ay tila isang balat kayo na nagtatago sa kanyang maduming budhi. I want the most expensive lace and make it more feminine. Ayaw ko ng look na parang si Alona na laging stiff at boring. Ang sabi niya sa designer habang may kasamang mapanuyang halakhak na tila isang panalo sa isang madayang paligsahan.
Ang bawat pag-ikot niya sa harap ng salamin ay isang pagpapakita ng kanyang kasakiman. Hindi alam na ang aninong kanyang kinatatakutan ay dahan-dahang nang lumalapit upang bawiin ang korona na kanyang ninakaw. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang babaeng nakasuot ng malaking salamin, sombrero, at damit na pangmanggagawa ang dahan-dahang pumasok sa gusali ng Florante Holdings. Si Filomena, na ngayon ay nagpapanggap na isang ordinaryong kawani ng kalinisan, ay naramdaman ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib nang makita ang mga sulok ng gusaling siya mismo ang nagpatayo. Ang bawat amoy ng pamilyar na pabango sa hallway at ang bawat mukha ng kanyang mga dating empleyado ay tila mga paalala ng isang buhay na kinuha sa kanya sa loob ng isang gabi. Mabilis siyang pumasok sa kanyang dating opisina habang ang mga gwardiya ay abala sa kanilang mga usapan. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang nililikhang tunog, tila isang espiritong bumalik upang bawiin ang isang mahalagang kayamanan. Mabilis na lumapit si Filomena sa isang malaking painting na nakasabit sa likod ng kanyang dating mesa, ang larawan ng kanyang mga magulang. Sa likod ng sining na yun ay matatagpuan ang isang lihim na vault kung saan nakasilid ang orihinal na kopya ng diwa ng pamilya Florante, ang huling habilin at testamento ng kanyang ama. Sa bawat pag-ikot niya sa mekanismo ng kandado, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at pananabik. Nang bumukas ang pinto ng vault, ang pagkakita sa mga lumang dokumento ay nagdulot ng isang mainit na luha sa kanyang mga mata. Isang patunay na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaari pa ring mailigtas mula sa mga kamay ng mga magnanakaw. Habang nagaganap ang lihim na operasyong ito, si Doña Remedios ay abala sa isang sikat na salon. Pinalilibutan ng kanyang mga kaibigang piyunyan na tila mga bubuyog na sumisipsip sa kanyang huwad na tagumpay. Finally, my son can lead the company without the interference of a woman who thinks she knows everything. It is about time that the Villamores take their rightful place. Ang mayabang na deklarasyon ng matanda habang tinatamasa ang bansa ng kuko na kulay ginto. Ang bawat pagmamalaki niya ay isang insulto sa alaala ng kanyang manugang. Hindi iniisip na ang bawat ginto na kanyang ipinagmamalaki ay nabahiran ng dugo at pagtataksil na malapit ng mahubaran ng maskara. Sa isang lihim na lokasyon, si Attorney Leandro ay dineterminadong nakikipag-usap sa isang misteryosong tao sa pamamagitan ng telepono. The Queen has returned, and we are ready to play. The shares they are trying to sell will be bought by the right hands. Asa. Ang mahinang bulong ng abogado, ang pakikipag-alyansa sa isang lihim na hadawtu, ay ang huling bahagi ng kanilang bitag, isang hakbang na sisiguro na ang bawat yaman na pilit na kinukuha ni Dario ay babalik sa tunay na nagmamay-ari nito. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang countdown patungo sa isang pagsabog na hindi mapipigilan ng anumang kapangyarihan ni Dario at Clarice. Nang pabalik na si Filomena sa labasan, dala ang mahalagang dokumento na nakatago sa loob ng kanyang damit, isang gwardiya ang biglang humarang sa kanyang daan. Ang bawat mabilis at malakas na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib ay tila gustong sumabog, habang ang gwardiya ay nakatingin sa kanyang mga mata na tila may nakikilalang pamilyar na kislap. Sandali lang, parang ngayon lang kita nakita rito. Sino ang head mo? Ang tanong ng gwardiya habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay patungo sa sombrero ni Filomena. Ang bawat segundong lumilipas ay tila naging isang oras ng matinding panganib, at ang tanging katanungang naiwan sa hangin ay kung tuluyan na bang mabubunyag ang kanyang pagbabalik bago pa man siya makapagsimula ng kanyang ganap na paghihiganti. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paghinto ng hininga ni Filomena habang ang kamay ng gwardiya ay papalapit sa kanyang sombrero, handang hubarin ang huling proteksyon ng kanyang pagkakakilanlan. Sa isang mabilis na pagkilos, sinadya niyang tamaan ang lever ng fire alarm sa dingding.
Ang matinis na ingay ng sirena ay agad na bumalot sa buong gusali. Sinabayan ng pagsabog ng tubig mula sa mga sprinkler sa kisame na tila isang biglaang ulan sa loob ng opisina. Ang gulo at takbo ng mga empleyado ang nagsilbing tabing upang mabilis na makalusot si Filomena patungo sa labasan, habang ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa kanyang dineterminadong pagtakas. Ang dokumentong nakatago sa kanyang dibdib ay tila isang mainit na uling na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi lumingon sa likuran. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang ingay ng mga tawanan at ang kalansing ng mga basong kristal ay nagahari sa isang marangyang penthouse kung saan idinadaos ang bisperas ng kasal ni Dario at Clarice. Si Dario ay nakatuon ng pansin sa kanyang hawak na baso ng whiskey. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kalasingan at kayabangan. Habang pinagmamasdan ang isang lumang larawan ni Filomena na nakasabit pa rin sa dingding, itinaas niya ang kanyang baso na tila nagpupugay sa isang kaaway na tuluyan na niyang tinalo. I finally won, Alona. You were too strong, too perfect. But now you're just a memory under the ocean. Bukas, wala nang makakapigil sa akin. Ang kanyang bulong na puno ng lasing na tapang. Sa bawat paglunok niya ng alak, tila nilalamon din niya ang huling piraso ng kanyang katinuan. Hindi alam na ang bawat salita niya ay tila mga sumpa na babalik sa kanya sa takdang panahon. Samantala, sa tahimik na dalampasigan ng Batangas, nakaupo si Amado sa harap ng isang munting apoy habang maingat na nilililok ang isang pirasong balat ng kuhol upang gawing isang bongtay. Ang bawat dahan-dahang galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng pangungulila. Ang bawat hiwa ng kanyang kutsilyo sa kabibi ay tila isang pag-ukit ng alaala ni Fina sa kanyang puso. Ang hangin na nagdadala ng amoy, ng alat at gabi, ay tila bumubulong ng pangalan ng babae sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa malawak na karagatan, ang tanging naghihiwalay sa kanya sa babaeng nagbigay muli ng pintig sa kanyang buhay. Kahit wala na ang babae sa kanyang paningin, ang bawat bituin sa langit ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga matang puno ng determinasyon na kailanman ay hindi niya malilimutan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, isang tahimik na panalangin na sana ay ligtas ang kanyang mahal sa gitna ng lunsod na puno ng mga halimaw. Sa loob ng isang lihim na apartment, si Filomena at Attorney Leandro ay nakatuon ng pansin sa isang screen ng laptop kung saan ang mga numero at transaksyon ay tila mga sundalong naghahanda para sa isang malaking giyera. Gamit ang mga lihim na code na tanging ang pamilya, Florante lamang ang nakakaalam, dahan-dahang pinutol ni Filomena ang mga ugat ng pananalapi ni Dario sa ibang bansa. Ang bawat pag-click ng kanyang mouse ay tila isang dineterminadong hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang imperyo. Ang bawat bank account na kanyang naisara ay isang pinto na nagsasara sa kinabukasan ni Dario at Clarice. Ang pawis na dumaraloy sa noo ni Leandro ay patunay ng tensyong namamayani sa silid, ngunit ang malamig at matalas na titig ni Filomena ay sapat na upang malaman nilang ang tagumpay ay nasa loob na ng kanilang mga kamay. Ang gabi ay naging isang bangungot para kay Doña Remedios nang makita niya ang isang dambuhalang langhwa, tanglin na kulay itim na nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Ang bawat puting rosas sa gitna ng itim na tela ay tila mga matang nakatingin sa kanya nang may paniningil. Walang card, walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang bawat talulot ay tila may dalang amoy ng tubig dagat na naging dahilan ng kanyang matinding panginginig. Habang tinitingnan niya ang bouquet, isang pirasong hibla ng mahabang itim na buhok ang nakita niyang nakasabit sa isa sa mga rosas, isang hibla na kamukhang-kamukha ng buhok ni Filomena. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabilis na takbo ng takot, tila ang multo ng kanyang manugang ay dahan-dahan nang kumakatok sa kanyang pintuan upang bawiin ang lahat ng utang na loob
na kailanman ay hindi nabayaran. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid, nakaupo si Filomena habang nakatitig sa isang pulang damit na nakasabit sa harap niya. Ang bawat tahi ng sutlang tela ay tila isang selyo ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ang kulay ng kanyang galit, ang kulay ng kanyang determinasyon, at ang kulay ng kanyang tagumpay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela. Dinaramdam ang lamig at lambot nito sa kanyang mga daliri, na tila isang huling haplos bago ang isang madugong labanan. Bukas, sa harap ng dambana ng Diyos, ang bawat taong nagtaksil sa kanya ay makikita ang isang reynang hindi kayang lunurin ng anumang alon. Habang pinagmamasdan ang damit, muling bumalik sa kanyang diwa ang mukha ni Amado at ang pangakong muling magbabalik sa payapang buhay sa isla. Ang katanungang bumabalot sa kanyang puso ay hindi na kung magtatagumpay siya, kundi kung ang babaeng lalabas mula sa simbahan bukas ay ang Filomena pa ring marunong magmahal o isang estrangherong tuluyan ng kinain ng puot. Ang bawat sulok ng marangyang simbahan ay nababalot ng bango ng mga sariwang puting rosas at ang nakakasilaw na liwanag mula sa malalaking kristal na chandelier, tila isang perpektong tabing para sa isang huwad na pagdiriwang. Nakaupo sa unahan si Doña Remedios, suot ang kanyang kulay gintong terno habang ang isang mapagmataas na ngiti ay nakaukit sa kanyang labi. Tila ninanamnam ang tagumpay ng kanyang anak. Si Clarice, sa kanyang marangyang puting gown, ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng simbahan. Ang bawat hakbang niya sa mahabang alpombra ay puno ng kayabangan habang ang mga mata ng mga kilalang tao sa lipunan ay nakatuon sa kanya. Ang bawat mahinang bulungan ng mga panauhin ay tila isang papuri sa kanyang pandinig. Hindi niya alam na ang bawat palamuti sa simbahang ito ay malapit ng masaksihan ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Kung meron mang sino man sa inyo ang may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang pag-iisang dibdib na ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Ang malalim at mahinahong tinig ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, nag-iiwan ng isang sandali ng nakakangilong katahimikan. Sa puntong iyon, ang malalaki at mabibigat na pintong kahoy sa dulo ng simbahan ay marahas na bumukas, nagpapapasok ng isang matinding liwanag mula sa labas na tila humahati sa kadiliman. Sa gitna ng liwanag na yon ay lumitaw ang isang anino na dahan-dahang naging isang malinaw na anyo ng isang babaeng nakasuot ng isang nag-aapoy na pulang damit, isang matapang na kulay na tila isang sugat sa gitna ng lahat ng kaputian ng altar. Ang bawat paghakbang ni Filomena sa gitna ng simbahan ay may dalang bigat ng awtoridad at puot. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, ang kanyang mga mata ay naging dalawang matalim na hiyas na nakatitig ng direkta sa altar. Ang bawat panauhin ay napasinghap, ang bawat mata ay lumaki sa gulat, habang ang mga bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkamangha. Hindi maaari. Patay na siya. Ang pautal-utal na bulong ni Clarice habang ang kanyang bouquet ng mga bulaklak ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Si Dario, na nakatayo sa tabi ng pari, ay tila naging isang estatwang bato. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig habang pinagmamasdan ang babaeng itinuring na niyang alaala sa ilalim ng dagat. Dahan-dahang lumapit si Filomena sa unahan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang dineterminadong pintig ng paniningil. Nang madaanan niya si Doña Remedios, tumigil siya sandali at tiningnan ang matandang babae. Gamit ang kanyang mga daliri na malamig pa sa yelo, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng matanda na nakakapit sa upuan at marahan itong inalis. Mag-ingat po kayo, ma. Baka atakihin kayo sa puso sa sobrang gulat. Ang kanyang bulong na may kasamang malamig na ngiti na tila isang talim na humiwa sa huling tapang ng matanda. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang dambana, kung saan kinuha niya ang mikropono
mula sa kamay ng paring hindi na rin makapagsalita sa gulat. Bakit kayo natatakot? Hindi ba't ito ang gusto nyo? Ang mapasa inyo ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang tinig ni Filomena ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, puno ng kapangyarihan na tila nagpapatigil sa oras. Tumingin siya sa bawat panauhin, sa bawat taong naroroon na minsang naniwala sa mga kasinungalingan ni Dario. Akala niyo ba ay ganoon kadaling lunurin ang katotohanan? Narito ako ngayon upang ipakita sa inyo na ang isang Florante ay hindi kailanman sumusuko sa gitna ng bagyo. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa mukha ni Dario. Isang paglalahad ng kanyang muling pagkabuhay na tila isang bangungot na naging totoo para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Nagkagulo ang mga panauhin. Ang bawat isa ay kinuha ang kanilang mga telepono upang i-record ang hindi inaasahang pangyayari. Sinubukang lumapit ni Clarice at sumigaw. Tinatawag si Filomena na isang impostor at baliw. Ngunit ang bawat salita niya ay tila naglaho sa harap ng matikas na tayo ng tunay na reyna. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nabago ang anyo ni Dario. Mula sa pagiging estatwa, dahan-dahan siyang lumapit kay Filomena. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago at nagsuot ng isang huwad na maskara ng saya at ginhawa. Sa harap ng lahat, inabot niya ang mga kamay ni Filomena at pilit itong niliyag. Tila sinusubukang palabasin na siya ay isang nagagalak na asawa sa muling pagkita sa kanyang kabiyak. Niyakap ni Dario si Filomena ng mahigpit, isang yakap na puno ng kaplastikan para sa mga kamera. Ngunit sa loob ng yakap na yon, ang kanyang boses ay naging isang nakakapangilabot na bulong sa tainga ng babae. Wala kang ebidensya, Alona. Mababaliw ka na naman sa harap ng lahat ng taong ito dahil walang maniniwala sa'yo. Ang banta niya na may kasamang mahigpit na pagkakahawak sa braso ng babae na tila gustong bumasag sa kanyang mga buto. Napatingin si Filomena sa mga mata ni Dario at sa halip na matakot, ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumuo ng isang misteryoso at tila nanunuyong ngiti. Ang katanungang naiwan sa gitna ng altar ay kung handa na ba si Filomena na ilabas ang kanyang huling alas o kung tuluyan na siyang makukulong sa huwad na pagmamahal na sinusubukang muling itahin ni Dario sa harap ng buong mundo. Marahas na hinawi ni Filomena ang mga kamay ni Dario, isang pagkilos na tila nagtutuldok sa huling ugnayan ng kanilang mga balat. Hindi siya natinag sa nakakapangilabot na bulong ng lalaki. Sa halip, isang dineterminadong sulyap ang ipinukol niya kay Attorney Leandro na nakatayo sa isang sulok ng katedral. Ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagyong siya mismo ang may likha. Sa isang iglap, ang malawak na puting tela na nakasabit sa likod ng dambana ay biglang nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng isang matalas na liwanag mula sa projector. Ang mga panauhin na kanina ay abala sa bulungan ay biglang napatahimik ng bumulaga sa kanila ang mga dokumentong may malalaking lagda, mga patunay ng palsipikadong pirma, ang paglipat ng mga pondo sa mga lihim na account at ang mga plano ng pagbuwag sa ampunan na itinayo ng pamilya Florante. Ngunit ang tunay na hatol ay hindi nagmula sa mga papel, kundi sa isang tinig na nagmula sa kailaliman ng naging libingan ni Filomena. Umalingaw-ngaw sa buong katedral ang recording mula sa kanyang matalinong relo, ang bawat salitang binitawan ni Dario sa gitna ng karagatan, ang bawat mapanuyang tawa ng lalaki at ang bawat hikbi ng nagmamakaawang Filomena. Noong gabing iyon ay tila mga buhay na multong bumabalot sa bawat sulok ng banal na lugar. Ang mga panauhin ay napasinghap sa tindi ng katotohanan. Ang mga telepono ay mabilis na itinaas upang i-record ang paghuhubad ng maskara ng lalaking itinuturing nilang huwarang asawa. Si Clarice ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang puting gown ay tila naging isang maduming basahan
sa gitna ng kanyang pagninig. Sa takot na mawala ang lahat, marahas na bumaling si Clarice kay Dario. Ang kanyang mga kuko ay pilit na bumabaon sa braso ng lalaki, habang isinisigaw na ito ang utak ng lahat ng krimen. Bilang tugon, isang marahas na sampal ang ibinigay ni Dario kay Clarice, isang pagkilos na nagpakita ng kanyang tunay at henang pagkatao. Sa harap ng lahat, ang ingay ng pagtama ng kanyang kamay sa pisngi ng babae ay tila naging hudyat ng kanilang ganap na pagkawasak. Si Doña Remedios ay dahan-dahang nawalan ng malay sa kanyang upuan. Ang kanyang katawan ay bumigay sa bigat ng kahihiyang kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan ng pamilya Villamor. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang malalaking pinto ng simbahan ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi liwanag ang pumasok kundi ang mga awtoridad. Ang bawat mabigat na hakbang ng kanilang mga bota sa sahig ay tila isang marcha ng hustisya na patungo sa kinaroroonan ni Dario. Ang malamig na bakal ng posas ay mabilis na lumapat sa mga pulso ng lalaki sa mismong tabi ng altar kung saan siya nangakong magtatapat. Lumapit si Filomena sa harap ni Dario. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang katahimikang nagmumula sa isang pusong tapos ng masaktan. Tinitigan niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang kamatayan sa dagat at sa halip na puot, ang nakikita sa kanyang mga mata ay isang uri ng pagpapakawala. Ang bawat salita niya ay tila isang selyo sa tadhana ng lalaki. Ang pag-ibig ko sa iyo ay namatay na sa gitna ng madilim na dagat, Dario. Ang kaharap mo ngayon ay hindi na ang asawang kayang manipulahin, kundi ang hustisyang kailanman ay hindi mo mapapatay. Pagkatapos nito, tumalikod si Filomena at dahan-dahang naglakad palabas ng simbahan. Ang kanyang pulang damit ay tila isang apoy na tumutupok sa bawat masakit na alaala ng nakaraan. Nang marating niya ang labas ng katedral, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang ingay ng mga mamamahayag na naghihintay sa labas ay tila naging isang malayo at malabong bulong sa kanyang pandinig. Huminga siya ng malalim, dinaramdam ang kalayaang matagal na niyang ipinagdamot sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng malawak na bakuran ng simbahan, kung saan ang mga tao ay abala sa kaguluhan, isang pamilyar na anyo ang nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang isang lalaking nakasuot ng simpleng kamiseta at may hawak na isang kupas na sombrerong rami ay nakatingin sa kanya ng may paggalang at isang uri ng pangungulila na tila sumasalamin sa kanyang sariling nararamdaman. Ang bawat pintig ng puso ni Filomena ay tila huminto nang magtagpo ang kanilang mga mata. Si Amado ay nakatayo roon. Ang kanyang presensya ay tila isang tahimik na paalala ng payapang buhay sa isla na pansamantalang iniwan ni Filomena. Ang bawat pagitan ng kanilang mga hakbang ay tila na puno ng mga katanungang hindi pa nasasagot at mga damdaming hindi pa ganap na naipapahayag. Habang ang bawat segundo ay lumilipas sa gitna ng init ng tanghali, isang matinding katanungan ang pilit na gumuguhit sa diwa ni Filomena. Handa na ba siyang iwan ang mundong ito upang sumama sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay? O ang mga sugat ng nakaraan ay sapat na upang hadlangan ang anumang bagong simula na naghihintay sa kanya sa dalampasigan? Ang bawat malamig na rehas ng selda ay tila isang matalim na paalala sa bawat kasalanang ginawa ni Dario. Sa loob ng madilim at masikip na silid na amoy semento at pawis, nakaupo ang lalaking dati ay tinitingala sa mundo ng negosyo. Wala na ang kanyang mga mamahaling Amerikana at ang bawat hibla ng kanyang sutlang kurbata ay napalitan ng isang luma at maduming uniforme. Ang bawat mapanuyang tawa ng kanyang mga kasama sa loob ay tila mga latigong humahampas sa kanyang natitirang dangal. Sa kabilang bahagi ng piitan, ang boses ni Clarice ay dahan-dahang namapaos dahil sa walang humpay na pagsigaw at paghingi ng tulong na kailanman ay walang dumarating.
Ang bawat pag-ikot ng susi sa kandado ng mga gwardiya ay tila isang hudyat na ang pinto ng kalayaan ay tuluyan ng sumara para sa kanilang dalawa. Samantala, sa labas ng marangyang subdibisyon, isang matandang babae ang dahan-dahang naglalakad habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang plastik na bag na naglalaman ng kanyang iilang kagamitan. Si Doña Remedios ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang bawat paglapit niya sa mga bahay ng kanyang mga dating kaibigang Funian ay nagreresulta sa mabilis na pagsasara ng mga pintuan at ang paghawi ng mga kurtina upang hindi siya makita. Ang bawat mapanghusgang tingin ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay tila isang laso na dahan-dahang tumatapos sa kanyang pagkatao. Sa dulo ng kalsada, naupo siya sa isang gilid, pinagmamasdan ng isang lumang pahayagan na ginamit na pambalot sa isda, kung saan ang larawan ni Filomena na muling nagbubukas ng ampunan ay bumulaga sa kanya. Doon, sa gitna ng init ng semento, ang bawat hikbi ng matanda ay puno ng huli at walang saysay na pagsisisi. Ang Florante Orphanage ay muling napuno ng buhay at pag-asa. Sa bawat sulok ng gusali, ang ingay ng tawanan ng mga bata ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Nakatayo si Filomena sa gitna ng bakuran habang ang maliliit na kamay ng mga bata ay nakayakap sa kanyang baywang. Ang bawat ngiti niya ay tunay at nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Isang ekspresyong matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Ang bawat pagdampi ng sikat ng araw sa kanyang mukha ay tila isang pagbabasbas ng kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Filomena na ang bawat pader na kanyang itinatayo ay hindi na para sa kanyang sariling ambisyon, kundi para sa kaligtasan ng mga inosenteng kaluluwang ito. Sa loob ng kanyang dating opisina sa Florante Holdings, nakaupo si Attorney Leandro habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng lungsod. "Senyorita, the board is waiting. Everyone wants the queen to take her seat again. This empire needs your guidance more than ever." Ang malumanay na mungkahi ng matandang abogado habang itinuon ang pansin sa malaking silyang yari. Sa balat na dati ay kinalalagyan ni Filomena. Dahan-dahang lumapit ang babae at hinaplos ang malamig na sandalan ng silya. Ngunit sa halip na maupo, naramdaman niya ang isang matinding huni ng kahungkagan. Ang bawat tagumpay na kanyang nakamit sa loob ng simbahang iyon ay tila walang saysay kung ang bawat tibok ng kanyang puso ay patuloy na naghahanap ng amoy ng dagat at ang init ng isang tapat na yakap na nahanap niya sa isla. Mabilis na lumabas si Filomena mula sa gusali at bumalik sa harap ng katedral kung saan niya huling nakita ang pamilyar na anyo. Ang bawat mabilis na paghinga niya ay nagdadala ng kaba at pananabik. Umaasang naroon pa rin ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit ang ilalim ng malaking puno ay wala ng tao. Ang tanging naroon ay ang mga tuyong dahon na dahan-dahang inililipad ng hangin. Ang bawat hakbang niya patungo sa lugar na yon ay puno ng takot na baka ang lahat ay isa lamang panaginip na dulot ng kanyang matinding pangungulila. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras ng pag-iisa habang ang mga tao sa paligid ay patuloy sa kanilang mabilis na pamumuhay. Yumuko si Filomena at sa gitna ng mga tuyong dahon, nakita niya ang isang bagay na nagpabilis sa daloy ng kanyang dugo. Isang pulseras na, maingat na nililok mula sa maliliit na balat ng kuhol ang nakahiga sa lupa. Dahan-dahan niya itong pinulot, ang bawat butil ng kabibi ay tila nagdadala pa rin ng init ng mga kamay ni Amado. Ang bawat detalye ng pagkakayari nito ay puno ng pasensya at pagmamahal, isang lihim na mensahe na hindi na kailangan ng mga salita. Mahigpit niyang idiniit ang pulsera sa kanyang dibdib. Dinaramdam ang bawat kanto nito na tila isang huling hininga ng pag-asa. Ang katanungang bumabagabag sa kanyang kaluluwa ay kung sapat na ba ang isang pulseras upang punan ng puwang sa kanyang buhay
o kung ang bawat balat ng kuhol na ito ay tila mga bakas na nagtuturo sa kanya pabalik sa dalampasigang naging tahanan ng kanyang tunay na sarili. Ang bawat pagpirma ni Filomena sa huling dokumento sa harap ng mga miyembro ng Lupon ay hindi isang pagsuway sa kanyang tungkulin, kundi isang dineterminadong hakbang patungo sa kanyang ganap na paglaya. Sa gitna ng malamig at formal na silid ng boardroom, ang bawat dulo ng kanyang pluma ay tila isang matalim na gunting na pinuputol ang huling hibla ng kanyang pagkakagapos sa korona ng Florante Holdings. Ipinahayag niya ang kanyang pagbibitiw at ang pagtatalaga sa isang tapat na kasamahan bilang bagong pinuno, isang taong may busilak na puso na kayang pangalagaan ang kanyang mga empleyado at ang ampunan. Ang bawat gulat na mukha ng mga direktor ay tila naging malabong anino na lamang sa kanyang paningin habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis para sa isang buhay na hindi nakabase sa yaman at kapangyarihan. Nang matapos ang pulong, lumapit si Attorney Leandro sa kanya na may dalang lungkot at paghanga sa kanyang mga mata. Ito na ba talaga ang iyong huling desisyon, senyorita? Ang imperyong ito ay para sa iyo, ang iyong legacy. Ang malungkot na tanong ng matanda habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang salamin. Ngumiti si Filomena, isang ngiti na puno ng kapayapaang matagal na niyang hinanap. Attorney, ang legacy ni Papa ay hindi ang gusaling ito, kundi ang kabutihang iniwan niya sa puso ng mga tao. I want to live, Leandro. Gusto ko namang maranasan ang maging masaya nang walang iniisip na kompetisyon o pagtataksil. Ang bawat salita niya ay tila isang pagbabasbas sa sarili, isang pagtanggap na ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Bumalik si Filomena sa kanyang mansyon sa huling pagkakataon. Ang bawat sulok ng marangyang bahay ay tila isang malaking libingan ng mga alaala. Hindi siya nagdala ng mga mamahaling hiyas o mga designer na damit. Ang tanging bitbit niya ay ang matalinong relo ng kanyang ama at ang bongtay na yari sa mga VOOC na maingat na nakapulupot sa kanyang pulso. Iniwan niya ang lahat ng kanyang mga gintong alahas sa ibabaw ng mesa, tila mga duming wala ng halaga. Ang bawat hakbang niya palabas ng pintong yon ay tila isang paghawi sa makapal na ulap na nagpapadilim sa kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat pagpatak ng ulan sa labas ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Inihahanda siya para sa kanyang pagbabalik sa dalampasigan. Habang ang ferry ay dahan-dahang naglalayag sa gitna ng malawak na karagatan, ang bawat ugong ng makina ay tila isang mababang awit na nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Nakatayo siya sa gilid ng barko, pinagmamasdan ang mga alon na dati ay kinatatakutan niya. Ngayon, ang dagat ay hindi na isang kaaway na nagnanais na lumunod sa kanya, kundi isang kaibigang nagtuturo ng daan patungo sa kanyang tunay na tahanan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang singsing na may malaking diamante, ang huling simbolo ng kanyang masakit na nakaraan kay Dario. Sa isang banayad na pagkilos, binitawan niya ang singsing sa gitna ng asul na lawak. Ang paglubog nito sa kailaliman ay walang nilikhang ingay, tila isang lihim na tuluyan ng itinago ng dagat. Isang ganap na pagputol sa lahat ng hapdi at dusa. Ang bawat segundong papalapit ang barko sa pier ng Batangas ay puno ng matinding pananabik at kaba na halos hindi niya kayang pigilan. Nang dumaong ang sasakyan, mabilis na tumalon si Filomena sa pampang. Ang bawat paglubog ng kanyang mga sapatos sa buhangin ay tila isang pagyakap sa lupang nagligtas sa kanya. Tinalikuran niya ang bawat tingin ng mga taong maaaring makakilala sa kanya at tumakbo patungo sa dampani na Amado. Ang bawat bugso ng hangin na nagdadala ng amoy ng tuyong isda at dagat ay tila isang mainit na pagtanggap na nagpapabilis sa kanyang paghinga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tawag ng pag-ibig na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng dalampasigan. Narating ni Filomena ang tapat ng dampa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang handa nang dumaloy sa tuwa.
Ngunit nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto, ang katahimikang sumalubong sa kanya ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Ang bawat sulok ng munting tinitirhan ay wala ng kalaman-laman. Ang papag na kawayan ay malinis. Ang mga kagamitan sa kusina ay wala na. At ang tanging naroon ay ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng sikat ng hapon. Ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay biglang naging isang mabigat na kaba na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang katanungang pilit na sumasakal sa kanyang diwa ay kung ang kanyang pagdating ba ay huli na, at kung ang lalaking naging huling pag-asa ng kanyang buhay ay tuluyan na ring naglaho sa kailaliman ng kawalan. Ang bawat mabilis at nanginginig na paghinga ni Filomena ay nagdadala ng amoy ng alikabok at pangungulila habang tinatahak niya ang bawat sulok ng munting dampa na ngayon ay wala ng kalaman-laman. Ang katahimikan sa loob ay tila isang malupit na hatol na nagsasabing huli na ang lahat, na ang bawat sakripisyo niya sa Manila ay naging kapalit ng pagkawala ng tanging tahanang tunay na kumupkop sa kanyang kaluluwa. Ang bawat bakas ng paa sa maalikabok na sahig ay tila mga anino ng nakaraan na dahan-dahang naglalaho. Ngunit bago pa man siya tuluyang kainin ng kawalang pag-asa, naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga kababaihan sa labas ng bakuran. Ang mga tinderang dati ay tinulungan niya ay dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng isang lihim na kagalakan na tila may nais ipahiwatig. Huwag kang mawala ng loob, Fina. Hindi sila nawala. Lumipat lang sila sa itaas ng burol dahil ang dampang ito ay madalas nang pasukin ng tubig kapag high tide. Ang malumanay na paliwanag ng isang matandang kapitbahay habang itinuturo ang daan patungo sa isang luntiang bahagi ng isla. Ang bawat mabilis na pintig ng puso ni Filomena ay tila naging isang hudyat ng pag-asa habang mabilis niyang tinatahak ang paakyat na daan. Ang kanyang pulang damit ay tila isang naglalakad na apoy sa gitna ng luntiang damo, isang simbolo ng kanyang dineterminadong paghahanap sa kanyang tunay na sarili. Sa tuktok ng burol, kung saan ang hangin ay mas sariwa at ang tanawin ng dagat ay mas malawak, nakatayo ang isang bagong gawang bahay na kahoy. Hindi ito marangya tulad ng kanyang mansyon, ngunit ang bawat tahi ng bubong na anahaw at ang kinis ng dingding na yari sa nara ay nagpapakita ng isang masusing paggawa na puno ng pagmamahal. Biglang bumukas ang pintong kawayan at isang maliit na anyo ang mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Filomena. Nay Fina! Nay Fina! Bumalik po kayo! Iyang sigaw ni Ligaya na puno ng dalisay na kagalakan. Ang bawat hakbang ng bata sa damuhan ay tila mga talulot ng bulaklak na sumasayaw sa hangin. Mabilis na yumukod si Filomena at sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. Ang bawat halik niya sa buhok ni Ligaya ay tila isang pagbawi sa lahat ng oras na nawala sa kanya sa piling ng mga halimaw sa lungsod. Sa likod ng bata, lumitaw ang isang lalaking may mga kamay na may bahid pa ng lupa mula sa pagtatanim. Si Amado ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang hininga ay tila huminto nang makita ang babaeng akala niya ay tuluyan ang naging reyna ng lungsod na kailanman ay hindi niya maabot. Ang bawat segundong nagtatama ang kanilang mga mata ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin, mga damdaming matagal nang nakakulong sa kailaliman ng kanilang mga puso. Dahan-dahang lumapit si Filomena. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan ngunit may dalang katapatan. May bakante pa ba rito para sa isang Fina? Ang babaeng nagngangalang Filomena ay iniwan ko na sa Manila kasama ng lahat ng kanyang yaman. Ang kanyang tanong na may kasamang panginginig ng boses at mga matang nagsusumamo para sa isang bagong simula. Hindi sumagot si Amado sa pamamagitan ng mga salita. Sa halip, ginamit niya ang kanyang matitibay na braso upang ikulong si Filomena sa isang yakap na tila nagsasabing hindi na niya ito hahayaang muling mawala o malunod
sa anumang giyera ng buhay. Ang bawat haplos ni Amado sa likod ni Filomena ay tila isang pagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ni Dario. Kinuha ng lalaki ang isang maliit na dilaw na bulaklak mula sa gilid ng bakod at dahan-dahang isiningit ito sa likod ng tainga ni Filomena. Pinalitan ng bungmin ng Manila ng isang bulaklak ng katapatan at payapang pamumuhay. Ang bawat ngiti ng tatlo sa gitna ng burol ay tila isang selyo ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagmamalasakit at muling pagkabuhay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, ang katanungang naiwan sa puso ni Filomena ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi kung gaano kalalim ang pagmamahal na handa niyang ibigay sa lalaking naging angkla niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay. Lumipas ang 2 taon at ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay nananatiling isang gintong paalala ng muling pagkabuhay ni Filomena. Ang hangin na nagdadala ng amoy ng alat at mga sariwang bulaklak ay tila isang banayad na kanta ng kapayapaan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa mga pader ng salamin at bakal ng Manila. Siya na ngayon ay isang babaeng ang mga paa ay lapat sa mainit na buhangin at ang mga kamay ay hindi na lamang para sa pagpirma ng mga dokumento, kundi para sa pag-akay sa mga batang nagnanais matutong bumasa at sumulat. Ang paaralang itinayo niya sa isla na pinondohan ng kanyang natitirang co-fan ay naging isang kanlungan ng pag-asa para sa bawat pamilyang mangingisda, isang buhay na diwa ng tunay na legacy ng kanyang mga magulang. Sa malayo, sa loob ng malamig at madilim na selda ng lungsod, ang tadhana ni Dario ay naging isang tuyong dahon na dahan-dahang kinakain ng uod. Ang bawat mapait na pagkain na kanyang sinusubo ay tila naging lasa ng bawat kasinungalingang kanyang binitawan. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang yaman, at higit sa lahat, wala na ang bawat taong kanyang pinagkatiwalaan. Si Clarice ay nananatiling nakakulong sa sarili niyang galit at pagsisisi, habang si Doña Remedios ay pumanaw na mag-isa sa isang pampublikong ospital, tanga ng isang lumang dyaryo na may larawan ng tagumpay ni Filomena, isang huling sampal ng katotohanan na ang bawat utang na loob na hiningi niya ay nabayaran na ng ganap na kahihiyan. Hindi na kailanman binisita ni Filomena ang mga ito. Para sa kanya, ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay hindi ang muling pagtanggap, kundi ang tuluyang paglimot sa kanila upang bigyang daan ang sarili niyang kaligayahan. Nahanap na ni Filomena ang tunay na kapayapaan sa piling ni Amado, habang pinagmamasdan niya ang lalaki na maingat na nag-aayos ng kanilang hapunan. Sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng pasasalamat. Ang bawat haplos ni Amado sa kanyang likod at ang bawat titig nito na puno ng respeto ay tila isang gamot na tuluyan nang nagpatuyo sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang bagyo ng pagnanasa, kundi isang mahinahon at malalim na agos ng isang ilog na alam ang kanyang patutunguhan. Sa bawat pagyakap ni Amado sa kanya mula sa likuran, nararamdaman ni Filomena ang kaligtasang kailanman ay hindi maibibigay ng anumang yaman sa mundo. Isang kakaibang kagalakan ang dahan-dahang sumisibol sa sinapupunan ni Filomena. Habang hinahaplos niya ang kanyang bahagyang matambok na tiyan, ang bawat pintig ng bagong buhay sa loob niya ay tila isang pangako ng isang kinabukasang malaya sa anumang pait. Si Ligaya ay madalas na sumasandal sa kanyang kandungan, nakikinig sa mga kwento ni Filomena habang ang kanyang maliliit na kamay ay marahang dumarampi sa tiyan ng kanyang Nay Fina. Ang pamilyang binuo nila ay hindi binuo ng parehong dugo, kundi ng parehong mga pangarap at pagmamalasakit. Ang bawat tawa ni Ligaya na umaalingaw-ngaw sa burol ay tila isang musika na nagpapatunay na ang bawat luha ni Filomena noon ay naging pataba
para sa kagalakang tinatamasa niya ngayon. Ang bawat aral na natutunan ni Filomena sa kanyang paglalakbay ay naging isang gabay para sa lahat ng mga kababaihan sa isla. Natutunan niya na ang tunay na reyna ay hindi kailangan ng isang korona na gawa sa ginto o isang tronong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa lakas na bumangon muli matapos itulak ng tadhana sa pinakamalalim na karagatan. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang malawak na dalampasigan kung saan malaya kang makakatakbo at makakahinga. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na kahit gaano man kalakas ang alon ng pagtataksil, hindi nito kayang lunurin ang isang pusong marunong lumaban at magpahalaga sa kanyang sariling dignidad. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng mga alon na humahalik sa dalampasigan at ang mahinang paghinga ng pamilyang nahanap ang isa't isa sa gitna ng unos. Nakasandal ang ulo ni Filomena sa balikat ni Amado. Ang kanilang mga daliri ay magkahawak habang suot niya ang vongtay na yari sa mga boosi. Ang tanging alahas na may tunay na halaga sa kanyang buhay. Dito, sa gitna ng payak na pamumuhay, nahanap niya ang lahat ng bagay na hindi nabili ng kanyang bilyon-bilyong piso. Ang babaeng itinulak sa karagatan ay hindi na kailanman babalik. Ang nananatili ay ang babaeng natutong maglakad sa ibabaw ng mga alon patungo sa kanyang tunay na tahanan.